Ang pinag-aaralan po natin ngayon sa gabing ito ay tinatawag na expository sermon. Amen. Kumbaga, ine-expose natin kung ano po yung nilalaman ng mga talata. Kaya nga po, ang pamagat ng title natin, ang title po natin sa gabing ito is Identifying a Relationship to God. Tignan po natin, mga minamahal ko, muna yung unang tauhan. Ilagay po natin yung tauhan na una at yan po ay si Lazaro. Sabi dito, he is eating with the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Simula nung mabuhay na maguli sa mga patay si Lazaro, which means, di ba, it is a born-again Christian. Katulad natin si Lazaro, lahat tayo nangamatay na. Sabi ni Apostol Pablo, nangabubuhay tayo dahil kay Kristo. At ang buhay natin ngayon ay hindi na natin buhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Nung umupo daw dun sa dulang ang ating Panginoon, dun sa salo-salo, sino po daw yung unang-unang tao na kasalo ng Panginoon? Si Lazaro. Which means, he never separated to the Word. Kamusta na po ba ang relasyon natin sa Panginoon? Hindi po ba tayo humihiwalay sa Kanyang salita? Yung kasabikan niya po dun sa salita, hindi humiwalay siya sa Panginoong Yesus. Amen po ba? Kapag sinabi pong nasa dulang, mga minamahal ko, ibig sabihin po niyan, he eat with the Lord Jesus Christ. Nawa, tayo rin po. Amen po ba? Because in the last days, di ba sabi ng Panginoon, lahat po ng mga magtatagumpay ay kakaing kasalo ng ating Panginoon. O katulad din po tayo ni Marta. Simula noon, hanggang sa muling pumalik ang ating Panginoong Hesus sa Betanya, walang ibang ginagawa si Marta, kundi ang maglingkod. Abala. Very abala. Yung maglingkod, it is really good. Amen po ba? Pero hindi po yun yung naging layunin. Kaya sabi dito sa verse 2, sabi niya dito, at naroon si Marta ay naglilingkod. Pinaliwanagan na si Marta nung unang pagkikita po nila. Sabi niya, masyado kang abala, Marta. Amen? Kasi anong sinabi po ni Anong sinabi ni Marta? Hilingin mo naman sa kapatid ko na ako'y tulungan. Pero imbis na katuwaan siya sa ganong pananalita, ay sinabi ng Panginoon, mas pinili ni Maria ang mahalaga at nakabubuti sa kanya. At hindi ito aalisin sa kanya. Tanong, nagbago ba si Marta simula nang makilala niya ang Panginoon? Hindi. Simula noon hanggang ngayon, meron ba sa ating hindi nagbabago dito? Na hindi napapahalagahan kung ano yung dapat pahalagahan sa ating pananampalataya at paglilingkod. Ipangatlo natin, si Simon na ketongin. Si Simon na pariseyong ketongin ay isa sa pinagaling ng ating Panginoon. Kaya nga naroon yung kanyang pananampalataya, naroon yung kanyang pananalig. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Amen. Hindi siya natakot. Ibig sabihin yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, it is really good. Amen po ba? Kasi hindi siya natakot na, di bali nang itiwalag ako, basta ako nananampalataya kay Jesus kasi pinagaling niya ako. Pero wag muna kayong matatapos doon, hindi pa doon ang identification ni Simon. Kasi itong si Simon, chismoso. Nung binuhusan na po, amen po ba? Bago pala, nung binuhusan na ni Maria ng pabango ang ating Panginoon sa kanyang ulo, saan daw nagsalita si Simon? Sa kanyang sarili. Nang makita nga ito ng Pariseyo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung anong babae ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. Hallelujah! Chismoso na, judgmental pa. Tama ba? Pero tandaan natin, walang nalilingid sa Panginoon. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Sino po yung unang gumawa nito na nagsalita siya sa kanyang sarili? Si Lucifer. Di po ba? Si Lucifer. Hindi po nagkasala si Lucifer na ginagawa. Nagkasala siya sa kanyang isip.
He was rebuked by the Lord Jesus Christ. Itong si Simon na nung unay nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, maganda na po yung kanyang ginawa. Inimbitahan niya pa ang ating Panginoon ng walang takot. Ito yung mga kapatiran, ito yung mga mananampalataya. Amin po ba na, hallelujah, hindi nagsasalita pero sa isip, nagsasalita. Amen? Sunod natin po si Judas Iscariote. Who is Judas Iscariote? Ito malala. Judas Iscariote is a worker, a disciple of the Lord. Amen po ba? Disipulo siya ng Panginoon. Alagad ng Panginoon. Tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya talagang naroon yung pagnanasa ni Judas Iscariote. Pero ang ginamit ni Judas Iscariote ay sana ipinamigay na lang sa mga dukha. Good ba si good point, di ba? Good. I think. Good. Pagod. Pagod itong si Judas Iscariote. Pagod siya. Pagod effect. Pero sinabi mismo ng talata, sapagkat siya yung taghawak daw ng supot. At ninanakaw niya yung mga abuloy. Judas Iscariot already focused himself to the treasures. Amen po ba? Kasi sabi mismo ng talata na binasa natin siya yung humahawak ng pera. Importante sa kanya yung halaga ng pera na may ipapasok doon sa supot. Di ba? Sabi din ng salita ng Diyos, merong nakikinig ng salita ng Diyos, nagagalak na tinanggap ang salita. Amen po ba? Pero pagdakay, nawawala. Bakit? Naging abala. Saan daw naging abala? Sa lahat ng kayamanan sa mundo. Yan si Judas Iscariote. Tagasunod na po siya. Amen po ba? Masasabi nating tagasunod na siya. Kaya pala nung ipinakilala siya dito, ang sabi dito, si Judas Iscariote na sa kanya'y magkakanulo. Amen po ba? Future tense. Magkakanulo pa lang. Amen. Hindi talaga malayong ipagkanulo ni Judas Iscariote ang ating Panginoon sapagkat ganun po yung kanyang tagay. Kaya nga, mas naging mahalaga sa kanya yung 30 coins of silver rather than to Jesus Christ. Amen? Baka dumating din sa pagkakataon kung pamimiliin tayo, pera o Panginoon, baka mas pipiliin natin ang pera kaysa sa Panginoon. And lastly, this woman, itong babae na to na si Maria, amen to ba? Huwag nating isipin mga minamahal ko na kaya ibinuhos ni Maria yung pabango na yon bilang utang na loob sa ating Panginoon. Na alam ni Maria na muling mabubuhay ang ating Panginoon. John chapter 11, nung kinausap siya, di ba, umiiyak siya. Kung narito ka lamang, Panginoon, hindi na po sana mamamatay ang aking kapatid. Naniniwala ka bang mabubuhay na maguli ang iyong kapatid? Ang akala niya tinutukoy resurrection. Anong sagot ni Maria? Opo. Di po ba? Opo, sa huling panahon, sa huling araw. Amin po, hindi. Kahit ngayon, muli siyang mabubuhay. Chapter 40, di ba? Anong sabi? If you will believe, you will see the glory of God. Ang dahilan, mga minamahal ko, Mary acknowledged Christ in her life. Anong pinakamahalagang bagay na natanggap natin sa Panginoon? It is the forgiveness of our sins. Sino po sa inyo ang, amen po ba, lumilimot sa mga nagkasala sa kanila? Na, lahat ng nagkasala sa inyo, nalilimutan niyo po ba yung pinagkasalahan nila sa inyo? Hindi, di ba? Sometimes nare-reminisce yan. Opo, pinatawad na natin sila. Pero kapag nakita na sila, nag-ano yun? Ang tawag doon? Nanunong-balik. Tama? Sino lang yung nakakalimot sa mga kasalanan? Only God. Jesus Christ. I will remember their sins no more, sabi ng Panginoon. Hindi ko naalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Kaya dito makita natin, Mary chose to acknowledge Christ in her life. No? Sabi niya dito, it's time for Jesus, not me.
Amen po ba? Ito na yung panahon, hindi ko na isipin yung sarili ko. Amen po ba? Deny. Hindi ko naisipin yung sarili ko. Hindi ko naisipin na mahalaga itong bagay na ito. Ang isipin ko naman ngayon, si Jesus. Masakit man po. Minsan we are selfish. Amen? Makasarili tayo. Ang inisip natin, sarili natin. Oo, may pananampalataya tayo. Pero minsan ang pananampalataya natin nakatuon sa ating sarili. Alam niyo kung bakit tayo nananalangin na Panginoon, bigyan mo naman kami ng aming mga bagay na kailangan? Alam niyo ba kung bakit nagiging prioridad natin yan? Kahit na paulit na sinasabi sa church, amin po ba, wag niyo nang ipanalangin yung makakainin ninyo, iinumin ninyo, daramtin ninyo. Pero minsan may nananalangin, Panginoon, kayo na po bahala sa trabaho namin. Hayaan mo, Ama, na hindi kami magkulang. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatuon ka sa iyong sarili. Do not think about yourself. Do not think about ourselves. What we think now is Jesus Christ. Yan yung sinasabi ng buhay ni Maria. It's not about me. It's about you.